ba na yung mga bansa na mga mostly yung mga nasa Africa, yung kanilang mga binabanggit na mga reports sa kanilang healthcare system ay patterned after the Philippines. Lumalapit sa akin ng mga ministers ng low and middle income countries. Oo. At sinasabi maganda yung ginagawa natin. Oo, Yung yakap, yan, yung universal Oo. healthcare, yung syntax. Gusto nila kopyahin. Oo. Kaya nga, tumaas ang ranking natin. Hindi lang yun. Sikat tayo sa mayayamang bansa. Tayo nagpapadala ng nurse sa kanila. Oo. So, meron tayong tinatawag na soft power. Oo. Kasi, at saka ang tingin nila na ngayon, kung may magaling kang nurse, syempre nanggaling yun sa health system na maganda. Oo. May DOH secretary ka, namumuliti ka. May sakit sila. Ang dami-dami niyong pera. Abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Viral po ngayon ang post ng isang misis na naulila ng kanyang asawa matapos masawi sa sakit na brain hematoma. Naglabas siya ng hinanakit sa PhilHealth. Sa kanyang kwento, umabot po sa 200,000 pesos ang bill nila sa ospital. Kaya humiling sila ng tulong sa PhilHealth. Pero laking gulat niya nang malamang hindi raw eligible ang asawa niya sa mga benepisyo. Secretary Herbosa, I think, based on the newspaper, is the most traveled healthcare leader. 14 in tow, marami naka-business class, nagbigay ng 10 million, bigger than Singapore, 100K dollars lang binigay ng Singapore. I think, Ted, if you're listening, patawarin mo ako, it might be a grease money for getting the presidency of the World Health Assembly. Wow. Ginawa yun parang PR. Imaginein mo, nanlilimahid ang mga tao, the worst healthcare system in Asia, doling out $10 million to Tedros, the WHO Director General. Diba misplaced priorities yun? Dahil hindi raw ito na-admit sa ospital ng 24 na oras. Giit niya, 25 taong naguhulog ng kontribusyon sa PhilHealth ang kanyang asawa, kaya bakit daw wala siyang nakuha ngayong nangangailangan? Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang polisiya sa isang memorandum circular ng PhilHealth. Pakiusap niya sa ahensya, pag-aralang muli o baguhin ang polisiya. Ayon kay Senate Health Committee Chairman Senator Bongo, dapat malaman ang buong nangyari. President Rodrigo Roa Duterte approved and signed the Republic Act 1093, which strengthens the anti-hospital deposit law by increasing the penalties to those hospitals and medical clinics who refuse to administer initial medical treatment to the patients. This is also in support during emergency or serious cases. As amended, the law states that it shall be unlawful to request, solicit, demand, or accept any prerequisite for administering basic emergency care to any patient.